Sa ibang balita, paiigtingin pa ng Philippine National Police ang kampanya kontra loose firearms sa harap na rin ng pinalakas pang hakbang kontra kriminalidad. Ngayong araw, higit 20 mga hindi lisensyadong matataas sa kalibre ng baril ang isinuko sa PNP. Si Ryan Lesiges sa sentro ng balita. Aabot sa 25 high-powered at assorted loose firearms ang isinuko ng isang negosyante sa PNP Integrity Monitoring and Enforcement Group. Kabilang sa mga matataas na kalibre ng baril ay M14, M4, grease submachine guns, SIG submachine gun, grenade launcher, bala at iba pa. Ang mga baril ay koleksyon daw ng may-ari na si Jess Martinez, na isa ring chairperson ng IMEG Advisory Group. 5'5" po ako, collector and gun shooter. So, collection ko po yan. Then, ako po yung chairman ng IMEG. So, yung integrity ng IMEG, gusto ko maging example sa lahat ng advisory group. So, 20,000 plus yung members ng PNP Advisory Group. Baka ma-convince ko kahit mag-surrender man lang ng tag-isa-isa. That's 20,000. So, gusto ko maging example. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., tuloy-tuloy ang kanilang pinagting na kampanya kontra loose firearms. Sa ngayon, libo-libong loose firearms pa daw ang hinahanap ng PNP. Focus operations natin, focus agenda, one is sa illegal drugs and of course sa firearms. Kasi itong dalawa, these are the denominators of crimes. Halos lahat ng crimes natin, itong dalawa ang ginagamit. Of course, with the use of firearms, that's why we are accounting all of the still loose firearms at saka lalo na ang illegal firearms. Ayon sa IMEG, sasailalim ang mga armas sa adjudication process upang matukoy kung maaari pa itong gamitin. Irerekomenda para sa donation sa ibang ahensya ng pamahalaan o tuluyang i-dispose. Ayon naman kay Nartates, kung ang baril ay mapapasailalim sa red list, dadaan ang mga ito sa masusing pagsusuri ng PNP Forensic Group, kabilang ang ballistic testing at recording upang malaman kung may nagamit ba ang alinmang armas sa mga krimen sa mga nakalipas na dekada. Dadaan din ito sa ating forensic group for testing and recording ng mga ballistics nila, which were in for the crimes that have been recorded for decades or years. Baka may mag-match, you know. So from that, pag clear naman, it will be turned over to FEO, at nasabi niya kanina, pag sira na yan, it will be demil. Pag maganda pa, ay pwede naman na magamit pa ng PNP or may donate sa mga other agencies na nangangailangan ito. So yan po yung maging proseso na. But we will make sure that this will also be examined by our forensic group. Tiniyak naman ng PNP na ang pagsuko ng ganitong dami at uri ng high-powered firearms ay malaking kontribusyon para sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Ryan Lesiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.